Yo, what's up mga repa? May pag-uusapan na naman tayong makakadagdag sa impormasyon sa ating lahat. So sana itutukan nyo at tapusin ang ating video para meron tayong makuwang impormasyon. Pero bago lahat, huwag natin kalimutan mag-subscribe, likes, comment, share at huwag natin kalimutan i-hit ang bell button para sa sunod-sunod na updates sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga repa! Salamat nga pala sa ah, mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta dyan at sa mga napadaan lang dito sa video natin, welcome sa inyo. Sana'y huwag kayong makalimut na mag-subscribe, mag-like tsaka mag-comment sa ating video. So simulan na natin ang ating ma-impormasyon na topic ngayong araw. So mga repa, papansin nyo medyo mainis yung mukha ko. Ayan, kumpara dun sa last video ko, mukha akong haggard na haggard. Pero hindi ano pag-uusapan natin ngayon mga repa. Pag-uusapan natin ngayon ito. Kapag nanonood kayo ng mga videos sa YouTube, kadalasan, bakit nyo kiniklik yun o pinupuntahan yung video na yun? Kung hindi nyo pa siya kilala yung video uploader o yung YouTuber na yun. Tanong ko sa inyo, bakit nyo kiniklik yun o bakit nyo pinapanood? Mga repa, kung ako tatanungin, kung sa akin babalik ang tanong na yan, ang unang-unang reason kaya kiniklik ko yung video na yan o pinupuntahan ko siya at pinapanood dahil nakita ko interesado o interesante yung pamuka o paano bang tawag dito, yung kapag nakita ko yung video niya dun sa YouTube, may nakita akong kakaiba o interesanting bagay dun sa video niya kaya gusto ko siyang panoorin. So yun yung pinaka main reason kaya natin pinapanood yung isang video na yon. Bukod sa maganda na yung title, interesting bagay yung title niya, tsaka maganda yung picture niya o yung unang kita natin sa video niya. Pero mga repa, napansin nyo ba o naranasan nyo ba na pinuntahan nyo yung video na yon, kinilik nyo at pinanood kasi nakita nyo interesting bagay yung pamagat tsaka yung itsura ng video niya, pero hindi yun yung laman o hindi yun yung na-expect nyo na mapanood sa video na yun? Wow, may ice cream! Ay! So mga repa, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kung familiar kayo, alam niyo na yung salitang clickbait. So, ano ba siya? Ba't may gumagawa ng ganito? Para saan ba to? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Base sa kaibigan nating si Google, ang meaning ng clickbait ay ito. Clickbait on the internet. Content whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on a link to a particular web page. Mga repa, kung napanood nyo na yung videos ko about sa paano tumaas ang view o yung bakit nanonood sa views mo, na topic ko doon o nasabi ko yung pang top 2, yung thumbnail. So ito yung kadalasan kasing importante sa paggawa mo ng video content. Importante na maganda at maayos yung thumbnail mo. Ayan mga repa, ang pinaka meaning talaga niyan ng clickbait, yun nga, base sa Google, ito yung to attract attention. Ito yung mga bagay na kapag nakita natin is magiging interesado tayo. Wow, may ice cream! Ay! Na puntahan o i-click. Kadalasan yan sa mga internet, hindi man sa YouTube videos. Makapansin nyo may mga site na nakita nyo interesante siya, na pag kinilik nyo, napupunta kayo sa ibang site or posible na nabavirus o kakaroon ng scam ng mga tinatawag. So yun yung tinatawag na clickbait. Okay, sa YouTube naman, nangyayari talaga yan. Maraming gumagawa niyan. Hindi na natin papangalanan kasi baka mapagalitan tayo. Anyway, nangyayari yung clickbait sa YouTube kasi gusto mo maka-attract ng viewers. Gusto mo maka-gain ng maraming views. So, may mga YouTuber talaga, video content creator na gumagawa niyan para mapansin sila. Sabi ko sa isang video ko, kailangan ang hirap magpapansin, di ba? Ang hirap makilala sa paggagawa ng videos. So, ito yung mga ibang paraan nila para mapansin yung videos nila. Naglalagay sila ng thumbnail na iba dun sa laman mismo ng videos nila. Yung tipong interesanting bagay.
tulad ng halimbawa, picture siya ng sexing babae na parang siguro kung dating o ano siya, basta tungkol sa sexing babae. Siyempre, mga lalaking katulad nila, yan, mga mahilig sa babae, yan. So, posible na i-click nila yon kasi interesanting bagay para sa kanila. Meron yan yung mga, halimbawa, sa mga nagsisimulang YouTuber, meron yan sasabihin, paano mo taas ang views? Or, paano dumami ang subscribers? Ayan. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga ibang YouTuber kasi na ginagawa yan. Naglalagay sila ng ganong title sa videos nila para mapunta ng tao. Pagka-click naman nila is hindi naman yun talaga yung laman. So hindi ko yun naman nila lahat. Example lang naman na yun yung mga example at halimbawa ng clickbait. Kasi ang clickbait ay diskarte yan eh. Diskarte ng mga YouTuber yan para mapansin sila o para pasukin yung videos nila. Parang sa ano yan eh, parang kumbaga sa business marketing din yan eh. Diba? Parang gagawa ka ng paraan para bumenta ka. Para sa akin, kung tatanungin ako kung okay siya, sa akin parang hindi siya kasi okay eh. Parang alam mo yun, niloloko mo yung tao. Wow, may ice cream! Ay! Niloloko mo yung mga possible viewers mo kasi para saan? Ba't mo kailangang gawin yun? Para dumami yung views? Parang ang pangit, di ba? Kasi kung gusto mo dumami yung views mo, yun yung dahil nagustuhan ka nila. Nagustuhan nila yung video content mo, gusto nila yung mga ginagawa mo as a content creator. So mas maganda yung mapanood ka ng tao, hindi dahil na interesante yung pamagat na nilagay mo o yung pabalat dun sa videos mo. Mas maganda yung pinanood ka nila na talagang gusto ka nila, 'di ba? Hindi yung dahil na parang nabingwit mo lang sila, yun, yung tinatawag na clickbait, 'di ba? So yun mga repa, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa ating maikling videos tungkol sa clickbait. Ayan, for sure naman may mga kulang at hindi ako na-discuss about sa clickbait. Kung may mga suggestion pa po kayo or ibang comment, free po tayo na mag-comment sa video na ating babasahin po yan at i-entertain po natin. Mga repa, piece of advice para sa atin ng mga nagsisimula pa lang. Gawa tayo ng mga diskarte para mapakilala tayo, mapansin. Gawa tayo ng mga strategy natin, mga technique para mag-click o may manood sa atin. May mga diskarte talaga ng ganyan. Hindi naman natin may iwasan yan. Kanya-kanyang diskarte, diba? So, kung gusto mo talaga makilala ka, maging ano ka lang, maging natural ka lang, maging totoo ka. Mas maganda kasi yung, alam mo yun, yung ulad ka o aakit ka dun sa taas nang wala kang ginawang mali, diba? So, yun lang. Maraming salamat mga repa. Sana i-gusto nyo yung ating videos. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, iniimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana huwag nyo rin makalimutan mag-like, mag-comment, and i-share ang ating mga videos kung may tutunan kayo. At huwag po natin kalimutan mag-hit ang notification bell para maging update po kayo sa ating mga susunod na videos pa na gagawin. Okay? Maraming salamat mga repa!